Ito na daw ang pinakamalaking lundag sa isang iPhone series, si iPhone 17, 17 Pro, and 17 Pro Max. That is the perception of many. Syempre naman, in terms of design, tingnan niyo man itsura guys. Ang layo na ng difference niya compared sa mga lumang iPhone. Ever since the iPhone 11 Pro to the iPhone 16 Pro, halos pare-pares lang po yung mga tsura nila. May pa-square na camera module sa likod. May mga konting difference lang every year since the 11 Pro. That is until the 17 Pro and Pro Max has appeared. Ganito na po yung itsura nila. With the all-new camera plato daw. Yes, meron na po siyang pahabang camera module sa likod. Nang parang ganyan. Tapos sa ilalim niya, parang meron siyang different kind of texture here na medyo different yung kanyang material compared sa whole body niya. All I'm saying is sobrang radical na ng design ng iPhone 17 Pro and Pro Max compared sa mga previous iPhones, which is getting me more excited. Kasi nga, syempre, lagi na lang same yung mga iPhones before. Pero syempre, apart from that, mas mabilis sa processor, mas malaking battery, mas magandang camera. That and so much more. Kailangan ba talagang mag-upgrade? Let's find out. Please begin you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Syempre, quick unboxing. Inside, we're getting the two phones. The most exciting phone here is actually the Cosmic Orange. Ganda guys, kumikinang. This is by far the loudest iPhone I've ever seen. So vibrant. Such a head turner. At syempre si iPhone 17 Pro, si deep blue color. I think mas maraming nagkagusto dito sa amin, nitong deep blue color kasi marami sa Pilipinas ang may gusto ng dark colored phones like black color, blue color. Man, sobrang premium ng feels. At syempre yung papers. Underneath yung kanyang Type-C to Type-C cable at yung kanyang SIM ejector pin. And that's pretty much it. So here they are, the iPhone 17 Pro and 17 Pro Max together with the iPhone 16 Pro Max. And as you can see, talagang matindi ang difference. Apple is now moving away doon sa kanyang square-shaped camera module to a now more oval shape or plateau shape. Dahil ang tawag ni Apple dito is yung camera plateau. Para ba siyang elevated na ground? For example, meron kang ground dyan, tapos merong sa gitna, meron naka-elevate na konting ganyan, tapos flat pa sa taas. Yun pa yung plateau or plateau. Very Apple-like yung naming. Easy to understand, easy to recall. Parang Dynamic Island, Retina display. Pero ito gone is that titanium body design. Now, it's replaced with the aluminum unibody design. Bakit tayo bumalik sa aluminum kung nandun tayo sa titanium, di ba? Mas matibay daw, mas premium. Well, actually, premium pa rin yung kanyang feel. Pero ang mas okay daw sa aluminum is yung kanyang thermal management. Guys, in terms of sa pag-handle ng init, mas okay pa to. Kasi nga sobrang powerful na ng Apple A19 Pro chip that the titanium body might not be the best fit for this phone. So yung buong body ay aluminum daw. Merong part dito sa likod na parang kakaiba ang kanyang texture, parang card shape siya. That is actually glass. They had to do this kasi para gumana yung kanyang wireless charging. At dahil dyan, pati yung mga accessories niya, ganito na rin yung itsura. Parang may separation talaga. Ito yung kanyang likod, ito naman yung kanyang camera module. Hindi siya yung parang luma na ganito lang, very simple. Na parehas lang po yung size ni 16 Pro Max at 17 Pro Max, 6.9 inches, pero mas mabigat po ng konting-konti si 17 Pro Max. 231 po si 17 at 227 grams naman po si 16 Pro Max. Si iPhone 17 Pro ay 6.3 inches. Mas magaan. At syempre, mas maliit lang siya na version ni 17 Pro Max. Smaller display, 6.3 inches. Smaller battery. Now this year, parang ang hirap pumili ng Pro Max kasi nga parang yung Pro pa lang, nasa kanya na lahat. Kasi before, lahat ng mga pinakamagandang features nire-reserve sa Pro Max. Like yung x5 zoom, sa Pro Max ng dati. Pero ngayon, parehas na po sila mayroong 8x zoom. So ang pinakaiba na lang talaga is yung size ng display at yung battery. Pero yung battery difference guys, 10 hours po yung difference nila in terms of battery. Video playback is 27 hours po daw po dito. Tapos ito naman si Pro Max ay 37 hours. So, kung battery talaga yung habol mo at yung size ng phone, then go for the Pro Max. Pero kung ayaw mo talaga sa mga malaking phone, gustong-gusto mo naman yung size niya, I think the Pro is very much a great buy. Guys, other than those two, same machine lang po sila lahat. Same processor, same cameras, same display, same buttons. Guys, pretty much everything is the same sa Pro and Pro Max. Now, since bago yung kanilang design, inisip siguro ni Apple na mas maganda maglabas ng mga bagong accessories na bagay sa kanila. Syempre, si Apple mismo meron siyang mga cases na bonggang-bongga, swak na swak para sa itsura ng mga bagong iPhones. Like for example, yung Apple Crossbody Strap. It allows you to wear the iPhone 17 around your body. Parang part na siya ng fashion mo. Your OOTD. Well, syempre, dapat ibagay mo yung casing and yung color ng strap para sa suot nyo. You can buy a lot of these and make your OOTD much more unique or with more variety. Yun nga lang, may mga caveats po to, no? Hindi po siya ganun kadali gamitin. For example, pag sinuot mo siya, tapos nakatalikod yung cellphone, pag ginamit mo na siya, mahirap mo siyang iikot ng parang ganyan para makita yung display. Kaya dapat lagi po nakatapat yung display palabas. Para kapag kailangan mo na siyang gamitin, boop, diretso na sa mukha nyo. No more awkward turning. I'm pretty sure a lot of users there are experiencing this right now. Di, Pinsa! Di! Ikaw lang yan! O nga pala, mas advanced na po yung wireless charging nito. Up to 30 watts, fast charging po siya wirelessly. Which is about as fast as the iPhone 16 Pro Max wired charging. Pero wireless na guys.
dikit pa sa likod, mabilis na mag-charge, wala nang kable-kable pa. Pero you need Qi 2.2 technology. Meaning you need to buy those Anker Qi 2.2 wireless power banks or chargers to be able to maximize yung kanyang fast charging. O nga pala, no, mas mabilis na pala yung charging to. Umaabot na daw siya ng 40 watts wired charging. 20 minutes lang, 0 to 50% na daw siya agad. So bilis to kasi 35 minutes yung 0 to 50% ni 16 Pro Max. Aside from that, naka Wi-Fi 7 na po to. Mabilis yung kanyang connection sa kahit saan. AirDrop is now much faster. We tried it, no? Yung Wi-Fi 7 connection to our MacBook Pro and wow, 4K 60 FPS video is just a few seconds away. Dati minutes po to. Also naka Bluetooth 6 na po to. Faster, more reliable, better coverage, lower latency sa audio and video. O diba, ang ganda ng video dito? Wait, speaking of the video, ito na po yung display niya. Guys, the display on this thing is a little bit better than the iPhone 16 Pro Max. Same na same yung size, 6.9-inch, Super Retina XDR display with ProMotion 120Hz refresh rate. Ito ba yung LTPO display na po? At least 1 nit of brightness kaya po niya with the always-on display. And OLED na rin po to. Vibrant colors, very bright display, and the brightness. Guys, up to 3,000 nits of brightness po siya. Pero outdoors po to. Yung indoors, same lang po siya kay iPhone 16 Pro Max. But now you're getting a much more brighter display when you use it outdoors. Siguro, nakulangan pa sila sa 2,000 nits. Now, all I can see is sobrang beautiful talaga on whatever you see on the iPhone 17 Pro Max. Mapa-movies man yan, gameplay, or even just the iOS 26 in general. Pero ang tanong, kamusta naman siya sa games? Kasi ito yung pinaka-important part sa mga gamers. Some people really love to play games on their iPhones. Pero worth it ba siya na upgrade from your older iPhone? Now, the iPhone 17 Pro and 17 Pro Max has the very powerful Apple A19 Pro chip. Sa sobrang powerful nito, they actually had to change the material from titanium to aluminum for thermal management. Wait, before I show you the games, 2.4 million points po siya sa Antutu benchmark. That is so powerful. Akala ko na pag-iiwanan na po si iPhone in terms of sa benchmarking, but no. This latest chip is generating so much power. Kaya nung tinesting ko po siya sa Mobile Legends, Call of Duty, there's absolutely no lag, no frame drop whatsoever. Ultra na po yan. But if you ask me kung meron ako nakitang difference between this and the iPhone 16 Pro Max, wala na po guys. Kasi nga, syempre, ang pinaka-max na lang po nito is 120 FPS, which is naabot naman talaga ni iPhone 16 Pro Max. Pero kung di naman naglalaro ng ganito, nagka-Candy Crush ka lang, Clash of Clans, hindi siya gano'n kaya important for you. It's only going to be important kung nag-Genshin Impact ka, nag-video editing ka, nag-shoot ka ng 4K, 60 FPS, 10-bit, log profile, things like that. But if you don't do those things, which I think mga 90% of the people, then this thing is already overpowered for most people. Nasa Genshin Impact, wala na siyang problema guys. It's always 60 FPS. Oh, by the way, wait lang. Meron pala siyang 120 FPS mode dito. At umabot na siya ng 120 FPS? Wait lang, hindi ko ito nakita sa Samsung, sa Red Magic. Even kay ROG phone, hindi ko siya nakikita 60 FPS lang po yung nakita ko dun. So meaning, if you want the best of the best, Genshin Impact, 120 FPS, kailangan mo mag-iPhone. At ito na nga lang yung benchmark eh. So, hindi ka na ganito, at hindi ka naman nag-video, this is already overpowered for pretty much any game in the App Store. Pero yun, pakita na sa inyo. Genshin Impact 120 FPS. Here it is. So beautiful. This is the highest settings na possible. Kinakaya niyo po. Gusto ko rin ipakita sa inyo yung mga ibang games, like AAA games. Pero sa full review ko na siguro ng phone na to. But wow, this is just so powerful. And napansin ko nga, mas cool po siya compared sa iPhone 16 Pro Max ko. Well, syempre, there's only so much you can do with the tiny body. So, meaning, talaga yung material na lang talaga yung pwede mong palitan dito. Yung iba kasi guys, may mga fan pa, mga water cooling. But this just does the job just fine. While still retaining that beautiful, elegant look of an iPhone. But I gotta say, umiinit pa rin po siya. Hindi na siya katulad dati na sobrang init na mapapasok ka na. And lalo kapag sweaty yung hands mo, very uncomfortable po siya dati sa mga older iPhones. But now, very managed na po siya. Umiinit din po siya kapag nag-4K 60 FPS video ka, nag-rendering siya sa editor. It's pretty normal. Pero hindi na po siya extreme katulad dati. Pero ito if you're just planning to upgrade just because of the performance, siguro kung galing ka sa 16 Pro Max or 15 Pro Max, medyo kulang pa. Pero kung galing ka ng 14 Pro Max, it's gonna be a big jump. Pero Beans, wala akong pakialam sa gaming. Hindi ako nag-games. Camera lang hanap ko. Well, ito na. It's time for you to know more about the camera. Is it actually a major jump from the 16 Pro Max? Enough ba siya para mag-buy ka na extra? So this year, talagang matindi ang pagka 48MP ng mga cameras ni iPhone 17 Pro Max and Pro. Lahat po sila ay 48MP sa likod, except yung selfie camera, 18MP. Now when it comes to main camera, I wouldn't say na malaking jump po siya in terms of image quality sa main camera. Ito po yung 1X. Pag kinompare mo po yung 1X ng 16 Pro Max at yung 17 Pro Max, mahirap makita yung difference. Pero yung ultra-wide angle nitong 17 Pro Max or 17 Pro ay di hamak na mas malinaw, mas sharp. Dahil nga po 48MP, fusion camera na po siya. A much more improved ultra-wide angle lens. And now with 8x zoom, mas nagiging okay na po yung inyong focal length when it comes to portrait shots.
Sir Beans, para saan ba yung 8x, 8x na yan? Ganito kapag ka 1x ka lang, ito pa yung itsura ng shot nyo. Sobrang wide. Maganda kapag ka pinapakita mo yung background, kung nasaan ka, or group photo, and things like that. Tapos, kapag ka 4x zoom, ganito pa yung itsura ng mga subject nyo. Medyo tight na po, no? Ang tawag dyan, portrait, or what we call the studio shot, studio look. Medyo tight, malakas yung dating ng subject, at may background blurring na. Pero kapag ka nag 8 times zoom ka na, ito na po yung itsura. Diba? Look at that background blur. So dreamy. Tapos, mas tighter na po yung shot. And with a better, longer zoom. Okay rin to kapag ka nagtra-travel ka, kapag ka meron kang background na gusto malaki yung itsura niya. Guys, ito yung 1x. Ito naman yung 4x. Diba? Lumalaki yung background. Lumalaki yung structure sa likod. Ginagamit ko to sa mga Taipei 101 para malaki siya tingnan. Or kung gusto mo yung mountain sa likod mo, mukhang malaki. Swiss Alps. Looks big. For me, yan yung madalas na use ng 8 times zoom. Now, for wildlife and concerts, hindi po to yun. You actually need more than 8 times zoom for that. And of course, syempre after 8 times zoom guys, hindi na po siya ganun ka-sharp. Anything above 8 times zoom ay medyo digital na po yung itsura. And that is why sa mga concerts, sakto lang po siya. You might not get that very clear portrait photo of your artist. Not unless nasa VIP ka. Katabi mo lang yung artist. Well, syempre, mukhang kaya mo naman magbayad. Naka-iPhone 17 ka naman eh. Pang outdoor concert? Pang bato? Pero Beans, malaki ba yung difference in terms of low light compared sa 16 Pro Max? Tinry ko talaga makita yung difference, but medyo wala akong makita. So for me, parang same na same sila sa main sensor niya in terms of low light. Pero ito meron siyang bagong feature sa selfie camera called the center stage. 18MP na po yung kanyang selfie camera. The center stage feature is ito po yun Nagbabago yung ratio ng kanyang camera. With this, it can zoom and rotate to fit everyone in. By the way, you have to turn on the auto zoom and auto rotate dito po sa settings. Kasi kapag tatlo kayo sa picture, mag-auto adjust siya ng parang ganyan. For example, ako lang muna. Very close, pero pag may tao sa likod, ayun, nag-adjust siya. Tapos kapag tatlong tao na, boom! Nag-square na yung ratio niya. Allowing more people to fit in dun sa kanyang picture. O, di ba? Boom! Nice one! Tapos kapag ako lang, ayan, nag-zoom in ulit sa akin. Kaya niyo ba mag-adjust? Depende sa number of tao dun sa frame. Nice! Pero guys, kung gusto mo ng manual, meron siyang manual mode dito. Click mo lang to and it will manually change yung ratio into square. But not only that, sa video mismo ng selfie, check this out. Pwede kang vertical, like the usual, pero, tinan mo to. Pag kinlik ko tong box ulit, pwede na siya maging horizontal video. Even though naka-portrait yung paghawak ko dito sa phone. Now, syempre, nagdidepende lang po yan sa usage nyo. Syempre, iba-iba yung mga paggamit sa phone. Hindi po tayo lahat same na same. Ang use case when it comes to the camera. So, do you think yung mga features na yon ay worth it para sa iPhone 17 Pro and Pro Max? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero if you're like my wife na walang pakialam, kasi nga bagong iPhone talaga, tinanong ko siya, bakit ka bumili ng iPhone 17 Pro Max? Kasi bagong iPhone, bagong itsura. Huh? Ang ibig sabihin ba nito, ganun nakalakas ang branding ni Apple? Actually, nagtanong ako sa mga fellow content creators ko, pre, ba't ka bumili ng iPhone 17 Pro Max? Mukhang bago daw kasi, mukhang latest. Maangas na yung itsura. Pero tinanong ko ano yung mga features na gusto nila doon sa bagong iPhone. Hindi nila alam. Wala lang, pang-flex lang talaga. Pero ayun, I'm here to help you out. Siyempre, malaking bagay pa rin yung 80,000 pesos. That's right, 79,000 na po. 990 pesos itong iPhone 17 Pro. Sa kanilang Apple website. Tapos yung iPhone 17 Pro Max, 86,990 pesos. That is 256 gigabytes of storage. Up to 2 terabytes po yan. 146,990 pesos. Si Pro version, up to 1 terabyte po yan. 109,990 pesos. Pero si Pro Max, umaabot na ng up to 2 terabytes. Pero 146,990 pesos. Motor na yun Well, for me, I don't need the 2 terabytes kasi naka-Apple iCloud Plus naman ako. Mura lang. Nasa cloud pa. But seriously, do you think na okay po mag-upgrade dito? Do you think the iPhone 17 Pro and Pro Max is worth it? Let me know guys in the comments below. Para sa akin, kung may pera ka naman talaga dyan, why not? Who's stopping you? Pero if you're really conscious about price, at nanggaling ka lang sa iPhone 16 Pro Max, parang hindi siya okay talaga na investment. Pero kung nanggaling ka sa iPhone 14 Pro Max, that's a very big jump. Plus Type-C na po siya. Sobrang radical din po na kanya itsura. And marami siyang accessories na available to enhance your iPhone 17 experience. Now, speaking of accessories, guys, magkakaroon tayo ng review ng Apple Watch 11 and the Apple AirPods Pro 3. I am so excited about these accessories kasi nga, syempre, matindi ang ecosystem ni Apple. Kung gusto mo makita yung full review ko nito, AirPods Pro and the Apple Watch 11, if you're going to buy, subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss the videos or reviews ng mga to in the near future. But being you're watching Unbox Diaries, ooh.